It's raining. It's raining. Good morning. Teacher, laging second yan. Kasi nga yung isang teacher doon, halos doon na tumira sa school. Pag dumarating yon 3:30. Anong oras umaalis ng bahay yun? 3:30, nandun na. Kaya laging second lang siya. Ngayon, sabi ko sa kanya, sa Monday, alis tayo maaga. Ma-person mo man lang yan kahit isang beses. Alis kami mga 3:30. Darating kami dyan mga... gising kami 3:30. Alis kami 4. Dating kami mga 4:30. Wala rin. Una pa rin siya. Pero try namin alis. Kasi kung masyadong maaga gigising si teacher, wala na siyang life, wala na siyang tulog. Na oras na siya natulog kagabi. Dulas oh. Dulas talaga, tiles. Bakit? Tiles ba to? Parang semento lang to na ano eh. Ginuhit-guhitan. Teka, getting ready na ako sa ano. Mawawala na naman ng connection to. Uy, may nag-aayos ng ilaw. Parang auto balance ako. Di pa pala ako nag-check ng pressure ng gulong. Well, natry ko yung anti-fog na pang salamin. Sabi kasi dun sa ano, sa group ng ADB na wag daw gagamit ng ano, ng mga anti-fog lang na commercial. Na pang helmet. Kahit anong brand pa yan, ang gamitin daw pang salamin. So, namili lang ako ng pinakamura. Well, it's definitely better. Pero hindi siya absolutely walang fog. Meron pa rin. So, meron is meron, di ba? Ako kasi, mas gusto ko talaga yung klaro eh. The moment na merong konting fog sa helmet ko sa loob, obstruction of vision na yun para sa akin. So, ang improvement niya, medyo manipis yung fog. Tapos, medyo mabilis mawala. Yun. Mas mabilis mawala. Yun. Yun ang kanyang difference. Bili kami ng tikoy ni teacher. Buy one take one, 230. Kagabi nag ano siya, paluto.
Pagbukas ko kulay green, kala ko puti. Pandan flavor. Hindi ko lang naintindihan kasi nakasulat sa labas eh. Kung ginoogle translate ko lang yun with picture, sana nalaman ko na pandan flavor. Ang tamis. 230 by 1 take 1. Siguro mga 8 inches yung box. O 6 lang siguro, 6 inches, ganyan yung box. Mga 7 inches yung box. Ang nagfa-fog na naman. So worry mo yung fog sa loob o yung naman sa labas, yung ulan dun sa labas ng helmet, worry mo rin yun. Although nilagyan ko rin to ng anti-rain. Tama ba? Anti-rain. Wala, nag-ano pa rin eh. Yun, susubukan ko naman kung anong magandang anti-rain na Kasi naalala ko dati, meron akong nabili na ganun eh, ginagamit sa windshield ng kotse. Ang ganda niya, effective siya. Ang problema lang doon, pag nag-wiper ka, maganit. Parang sisirain niya yung rubber ng wiper mo, kaya hindi ka na lang mapapa-wiper. Pero kasi pag nagbubutlig pa rin. So mapapa-wiper ka pa rin. Ganito yung helmet ko ngayon. Nagbubutlig. Better than meron pa naman, okay pa rin naman. Hindi naman ako sa butlig, okay lang butlig. Wag lang talaga mag-reflect yung ilaw sa harap, yun lang nakakaano talaga. Kasi pag may tubig nga naman sa may kasalubong kang maliwanag ang ilaw, doon medyo nakakasilaw na yun, nakakadagdag silaw kasi nga maraming butlig, di ba? Yun lang. Pero overall, kaya pa naman. Aray ko, nasama ko boy Para kang naasar sa kabagalang ko ng basa Oops. Dito sa Sumulong, merong dyan, lakas ng agas ng tubig sa manhole. Kahapon, paghatid ko, pagsundo ko, tsaka papunta tsaka pauwi. Sabi ko pa nga, tatawag kami, hindi lang kami nakatawag sa Nawasa. Lakas, sayang yung tubig Nawasa. Ngayon, kalimutan ng tumawag kagabi, pero kanina maigi naman at may meron nang nagkukumpuni na Nawasa, Manila Water.
Kanina nahirapan kami kumaliwa doon sa ano, pagbaba ng Makapagal Bridge. Kasi sunod-sunod yung truck. Ang bilis nun ah. Para sa buhay mo. Nandun kami sa far right. Ngayon, yung speed namin, ganito kabagal. May nakatutok sa likod namin. May space naman sa kaliwa kasi 3 lane yun eh. Nakatutok sa likod namin. Sabi ko kay teacher, Tart, ano mo, kawayan mo, paunahin mo. Kasi bumubuelo ako sa truck eh. Hindi na pauna niya. Hindi nga ako nag-signal eh. Tinanggal ko yung signal ko eh. Yung speed ko 40. Kasi puta mo. Kasi visibility mo bawas. Yung kapit ng gulong sa kalsada bawas. Yung mga tao sa kalsada the same thing, parehas din. Diba? Kaya there's no reason para humataw eh. Ito lang, chill ride lang. Nakapanood ako ng karera ng ano, ng mga F1. F1 ba 'yon? May Mercedes-Benz ewan ko. Malapad na maliit eh. Mukhang F1 eh. May mga tatak na Mercedes ganyan. Nag-hydroplaning. Doon pala sa track ng ano, race track, hindi rin pala maiwasan na ano, nagkakaroon din ng body of water. Kailangan nilang prenuhan 'yun. Kasi yung hindi nag-minor, lumilipad. Alam niyo yung sa mga pelikula, ako ginagawa sa tunay na buhay yun eh. Yung merong ilog, kahit nga dagat eh, pag hindi maalon eh. Kuha ka ng bato. Tapos lalakasan mo ng bato. Babatuhin mo yung ibabaw ng ng tubig na papalayo. Hindi pa lubog papalayo. Para tatalbog-talbog lang yung bato. Ayan. May di ba katuwaan na gano'n, palayuan kayo na mararating ng bato. Kaya natawag na hydroplaning. Kapag nangyari sa gulong mo yun, lilipad ka talaga kasi wala kang control nun eh. Kahit pumreno ka, lumiko ka, wala kang control. Dami nun, mga nadidiscussion gano'n. Kaya, pag malayo ka pa lang, nakakita, wala namang mirage pang umuulan. Mirage sa mainit lang na panahon yon. Malaya ka pala, nakakita ka ng body of water, minor ka. Para sayad yung gulong mo sa sahig. Kasi yung ginagawa nga dun ng bato sa tubig, ibabaw ng tubig. Gagana lang yung pag malakas yung bato mo eh. Pag mahina yung bato mo, lubog lang yung diretso. So ganun, kaya aalalay ka kapag dadaan ka sa body of water. Isa pa, baka mamaya may manhole doon may doon, lubak na malalim doon At least nagminor ka, kundi barag yung pangilalim mo.
Tapos, pag magme-minor ka, tingin ka sa kaliwa kanan, especially likod. Kasi bigla ka magme-minor eh. Parang gusto ko gumawa ng maraming tikoy ngayon. Ay, may tokwa pa pala ako. Tokwa pa akong lulutuin. Yan ang Harley Davidson. Tunog Harley. Mga dagundong. Ayun sa kaliwa. Yung apat na butas ng manhole, merong fountain. Nasa left side eh. Apat pala butas nun. Yung kaya purpose ng manhole. Diba sa movie ni Superman, nagliparan yon, manhole na yon. Tapos dito sa unahan, meron na dyang ano, mga nagkukumpon eh. Kasi unless na actual visit nila, I don't think na ano eh, malalaman nila sa planta yun eh. Unless na yung so ayan, sa kaliwa gumagawa no. Unless na yung ano nila supervisor matala sa ano ang ang analysis na sasabihin niya, oh, bakit unusually malakas ang ano ng tubig ngayon? Oh, di ba? Siyempre natural, everyday meron yung bracket. Ganito hanggang ganitong cubic meter ang konsumo natin. Sabay biglang nag-spike. Dire-diretso. Tataka siya, imposible naman yan. Mag-inspect ka nga. Bye-bye ka sa sumulong. Oh, ganun. Kung mahusay yung manager dun sa planta. Kasi kailan pa nagsimula yan eh. Hindi ka agad nagawa. Ngayon lang. May nabundol na babae. Oh, di ba? Oh, kotse na yan ah. Kotse na yan. Parang inaareglo na ano ah. Hindi naman malakas ang pagkakabunggo ah. Naku, laking gastos din sa driver. Ambulansya pa lang magkano na. Tapos sa pedestrian pa, patay. Naku. Physical damage, reckless imprudence.
Tapos sa lisensya mo, ang ticket mo, may kasama pa yung involved in accident. Mahirap talaga yung lugar na yon. Although merong overpass doon, eh, syempre meron ding pedestrian. Natural yung tao magpe-pedestrian. Hindi naman lahat ng tao malakas ang legs eh. Organado mag-over. Pero mo, doon ka pupunta, doon ka manggagaling, mag-overpass ka pa ba sa malayo? Isa pa meron doon taga pagpatawid. Parang absent yata siya ngayon. Yun lang. May taga pagpatawid doon eh. Sabado ngayon, walang pasok. Yun lang. Nataon talaga. Kaya yung tawag kaya ng ambulance yun. Yan ang hirap oh. Pag nagre-reflect yung ilaw ng salubong. Ayan pala, may sample kayo sa wind visor ko eh. Yung ganyan itsura ng helmet ko. Utang ina mo. Woo! Nauuna ko na yung kotse, hayop. Pinagputulan ng poste. Ayun, matalas pa, hayop. Sorry. Pa-PI na naman ako. Pwede na to, pwede na to. Pero hirap mag-abang ng sasakyan, ano? Lalo na si teacher, laging maraming bit-bit. Ba't nga ba maraming bit-bit ang teacher, ano? Libro. Yung purse, yung bag niyang pang, ano, mga abubot. Laptop. Test paper. Pamalit. Nakakaawa nga naman kung pababayaan mo siyang walang maghahatid sa kanya. Ngayon pang pabili na siya ng ganito. May electric na, may ganito pa, tapos sasablay ka pa sa paghatid. Napakabalang awa mo naman. Magkano yung ganitong motor? Oh yeah. Malago na yung fortune plan ko. Ganun pala yun, ano, nanganganak. Basta ko lang yung binon eh. Itong ang tawag daylight nitong ay putek tae. Shocking ka. Oh well. That's life. Itong daylight ang tawag sa ganito? Park light ng Honda.
Nito ko lang na-realize yung itsura niya. Bakit may basa? Sabihin tumutulo rito? Anyways, bye. See you later, bye.